Magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Aga tayo ngayon, oo. Ha? Hanggang ngayon, ang pinag-uusapan pa rin ang Sara Duterte. May mga nagsasabing siya ay baliw. May nagsasabing parang basta maraming nagsasabi parang may sira ho sa ulo. Matapos sa haba ba naman. Oo, pakinggan natin ito. Magbibigay lang ho tayo reaction dito no, mga boss. Vice President Sara Duterte takes her biggest swipe yet at President Ferdinand Marcos Jr., saying he doesn't know how to do his job. At a press conference Friday, October 18, Duterte says she gives Marcos Akala mo naman, siya, magaling. Ha? a rating of 1 on a scale with 10 as the highest. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko. Lang hindi marunong. Mas magaling yung tatay mo, no? Ang galing magpapatay, ang dami namatay, di ba? Kaya nga yung tatay mo sa sobrang galing, ha? May kaso sa International Criminal Court ng dito Crimes Against Humanity. Napakagaling ng tatay mo, Sara. O tuloy mo. Ko ba yun? Duterte accuses Marcos of being petty when he said he felt Duterte deceived her into thinking they were friends when they teamed up for the 2022 election. Nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante ko ba yung nararamdaman mo? She also says she resents that Marcos didn't fulfill his promise to let her use the presidential helicopter to go home to Davao City every day. Duterte and Marcos campaigned as the Unity Team, with Unity as their singular platform. Mantakin mo, pinangakuan pala ni Marcos to na araw, everyday, kailangan gamitin niya yung helicopter sa pag-uwi niya sa Davao. Kasalanan ni Marcos kung totoo sinasabi dito si Sara. Ha? Ngayon, hindi naman niya tinupad. Anyway, bakit ka maniniwala? Tatay mo, ang dami sinabi, wala naman natupad. May mag-jet ski pa siya kung ano-ano, di ba? Mga boss, no? Mantakin mo, sabihin ni Sara Duterte na puputulan niya ng ulo si Marcos, ipahuhukay niya yung libingan, yung pagkakalibing kay Marcos sa tatay ni Marcos, ipatatapon niya sa West Philippine Sea. Sino namang nasa matinong pag-iisip na tao sa mga ganitong klaseng pananalita nitong pangalawa sa pinakamataas, Vice President nga, ganito kung magsalita. Sinong normal na pag-iisip ang magsasabing walang diferensya to? Na ito'y normal, mga boss. Ha? Baliw. Baliw. Ito yung vlog ni Mima, Ang pamagat may mental health disorder si Sara, sabi ng psychologist. Kawawang apo lakay, trip ni Sara, no? May sakit, may sakit nga sa utak si Sara, pati patay dinadamay. Yan ang mga talagang may tama, talagang malaki tama. Anyway, noon pa naman loko-loko nga lang talaga dito Di ba noon umiikot pa yung mata niyan? Hindi importante lahat ng tao sinungaling. Umiikot yung mata niya. Pero nanalo, 32 million ang boto. No, mga friend. So, klaro ho talaga to. May diferensya ho sa pag-iisip. Bakit? Hindi ho siya sanay na kinukustyon Ngayon, bago siya naging vice presidente, ano ba siya? Mayor, di ba? Wala, hindi naman siya naging congressman, hindi naman siya mayor. At sa mayor, ang laki, 460 million ang kanyang taon-taon, ang kanyang hawak na kwarta. Intelligence fund pa lang yata yun. Ha? Pwera pa yun. Wala akong kumukustyon sa kanya. Bakit? Tatay niya yung presidente. Di ba? Ngayon lang ho siya inabot ng ganitong klaseng kustyon. Ha? Doon sa Quadcom, grabe. Takin mo, safe house rental, 16.5 million. Sa loob lang ng 11 araw. Puta. Talagang maturundi ka. Anyway, alam nyo naman na lahat yan. At yan ho ang pinag-uusapan. Doon pati yung mga
si Pimentel, kinukos niya isang tauhan niya na nanghihingi ng porsyento doon sa mga patatayong mga schools, patatayong mga school building para sa mga mahihirap na mga bata. At iniatras ko mo ayaw magbigay. Mga ganun. Masyadong karumal-dumal ho yung nabibisto sa Quadcom. Dito sa DepEd at saka itong Office of the Vice President. Grabe. Mantak mo na yung mga hinihiling niya. Araw-araw kailangan naka-helicopter siya sa Davao back and forth. Putang, ano yan? Yun na nga eh. Nasanay na siya sa lahat ng mga ganyan, mga friend. No? Ngayon, ngayon siya. Katakot-takot. Ang bahong sumisingaw. Both side, ha? Tatay niya, saka siya. Eto naman yung tatay niya. Ha? Talagang malala eh. Ito tatay niya. Ito, malala rin to eh. Duterte reveals his plans for the 2025 elections and talks about maintaining peace and order in Davao City. Kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Do not expect na pag mag-enkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na. I just want a peaceful city. Pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact Manila. Kasi mamamatay talaga yan. I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan. Ex-President Duterte reveals his plans for the 2025 elections and talks about maintaining peace and order in Davao City. Kung ako Grabe daw mga friend. Ha? Yan. Siya naman po, patayin ko kayo talaga kayo. Puta, may 30 taon na kayo dyan sa Davao. Sabi nga, di ba? Hanggang ngayon, di pa nauubos ang droga dyan. Come to the point, nagdeklara pa si Baste ng war on drugs dyan. Isang araw pa lang, 5 na napatay. No? Puro daldal sila ng daldal. 37 Davao, tatrabaho doon sa Davao City, sa munisipyo ng Davao, nag-positive na gumagamit ng droga. Gaano karami ng pera ang sinasabi nito na ginamit daw niya para sa mga insurgency, mga MPA, kung ano. Sabi nga ni Arlen Stone, sila ang NPA. Dahil pinakita nga ni Arlen Stone paano yung mga training ng kanyang mga kaya si Arlen Stone, alam ni Arlen Stone, yung mga tine-training doon sa Kingdom, mga private army ni Kibuloy. Hindi. Private army ni Duterte. Kaya si Kibuloy nagamit lang eh. Pero, huwag natin pag-usapan yan. Dapat ho talaga, mga friend. Ito, share nyo. Baka makarating sa ewan ko, papasa ko kay to. May anak-anakan ho ako dyan sa, nasa Malacanang. Hindi ko na sasabihin ng pangalan, no? Sana makarating sa kanya to, no? Pero malamang, dapat ngayon palang gumalaw na talaga itong gobyerno ni Marcos. Sobra ho to. Ha? Hindi na ho basta yan. Minumura na siya. Eto naman ngayon, pahuhukay yung bangkay ng ama niya, ipapatapon sa West Philippine Sea, puputulan siya ng ulo. Baliw. Ngayon, eto, mga friend. Hindi po natin hawak ang buhay natin. Wala hong nakakaalam kung paano tayo mawawala sa mundo. Wala hong ganun. Siya lang. At tinatawag nating kapalaran. Meron dyan. Pero sinisiguro, para sa akin talaga hong may tama ho itong si Sara Duterte. Hindi ho siya normal na tao. Sa ngayon. Tsaka hindi na, matagal na eh. Kita mo, humarap sa sa Kongreso, talagang ayaw niya siyang matanong. Mayroon ba namang ganong, ka? Public servant ka, hindi ikaw reyna. Grabe no, mga friend. Kaya ngayon, eto na. Dapat talaga, sa lalong madaling panahon, gumawa ho itong administrasyon na ito para matapos na ito pahirap ito sa Pilipinas, ito mga to.
Oh. Mantakin mo si Duterte lang, di ba, paulit-ulit. Sila Ronald Llamas, kami, di ba? 6 trillion. Wala pa yata 6 trillion ang utang ng Pilipinas nung umupo ito. Yun ho yung 6 trillion na sinasabi. Magmula ho nung panahon ni Emilio Aguinaldo hanggang sa panahon ni Pinoy, yun ho ang naging utang ng Pilipinas. Pag upo ni Duterte, isang termino lang, nadoble. Ibig nga ho sabihin, paulit-ulit, magmula ho yung inutang ni Aguinaldo hanggang kay Pinoy, isang beses lang, sumobra pa yung kinapon ni Duterte sa Kaban ng Bayan. No. Trilyonaryo ho ito. Yung anak pakula-kulambo, kakain sa labas, magkakamay, lahat ho yan ni drama. No? Diyos ko. Kawawa ho itong bansang ito. Ang problema, pag hindi inaksyonan ni Bongbong, ng gobyerno ni Bongbong, ito, sa lalong madaling panahon, huwag namang ipahintulot ng demonyo. No? Marami dyan, mga friend. Ang lakas-lakas, hindi na nagigising. Bakit? Binangungot. Binangungot. Meron ho akong kaibigan, ganun. Nung binata pa ako. Atleta pa Atleta pa siya. Natulog, hindi na nagising. Oo. Nagulantang na lang kami. Kasi magkakatabi ho yung tinitira namin sa Manila eh. Apartment po yun eh. Oo. Yun yung kaibigan ko. Nandun ho sa letter, ganito. Letter A. Kami ho, nandun ho kami sa letter H. Tabi-tabi po yung apartment na yan. A, B, C, hanggang letter I. Nadinig ko yung sigaw ng kanyang nanay. Dahil sa gulat na hindi nila inaasahang pagkawala ng isang pinakamamahal na anak. No? Hindi ho natin alam. Kung lahat ho tayo, wala hong nakakaalam. Kung tayo kaya nga sa gabi, nagdadasal ako. Sana, wag naman o mga ganun. No? Hindi mo ho alam. Wala hong nakakaalam. Oh. Wala pong nakakaalam. Meron dyan paglabas lang, binaril, patay. Mga ganun. Oh, General Barayuga, alam niya ba? Na yung ibinigay sa kanyang sasakyan ni Garma, yun na kanyang magiging karo. Hindi natin alam. Balik tayo dito kay Sara, na talagang dapat ng aksyonan ng gobyerno. Bakit? Pag may nangyari kay Bongbong Marcos, uupo yan bilang Pangulo. Baliw. Yan ang pag-iisip. Iuupo mong Pangulo ng Pilipinas. Huwag naman sana, mga friend. Baka ang marching order niyan, hukayin yung tatay ni Marcos, maski na, at itapon sa West Philippine Sea. Yan ang sinasabi niya hindi pa siya presidente. One of these days, pupuntahan ko, hukayin ko yung bangkay na yung itapon. Puta. Kung naging presidente, iuutos niya lang yan. Hukayin niya yun doon. Hindi mo alam. Ito namang mga military, nagamit naman talaga sila. Ayan na nga, nagtuturuan-turuan na sila. Di ba? Nagamit sila ng Duterte. Sila ang naging parang killing field. Bakit? Pere. Di ba? Binabayaran sila para pumatay. Di ba yung Mendoza, inamin niya. Tinuturo niya si Garma, saka itong si Leonardo na nagbayad sa kanila ng 300,000 piso para ipapatay si Barayuga. Para ipapatay yung 3 inchik na drug lord. 1,000,000 kada ulo. Sabi nung pumatay, natanggap nila yung tagi 1,000,000. Yung 2 pumatay, natanggap nila yung tagi 1,000,000. 3 bilyon ng ano na yun. Wala ho tayo Hindi ho masasabi. Yun na lang Kaya ito, dapat si Bongbong parating nagpapa-check up siya, BP niya, lahat. May edad na siya, yung edad ko siya 67 Kailangan naka-monitor lahat ng galaw niya. At, pati yung pagkain niya, dapat may taga-tikim. Baka sa laki ng pera nito,
baka pati yung kusinero masilaw para siya lang mawala. Wala na hong ano sa takbo ng nangyayari, wala na hong dadaanan para makabalik pa itong mga Duterte sa kapangyarihan. Kung hindi, yon ang mawala si Bongbong. Kasi second na siya, di ba? Sabi natin, spare tire yung Vice President, di ba? Pag may nangyari sa Pangulo, yung pangalawang Pangulo papalit. Para sa akin, yun na lang the only way para makabalik ito. At isang napakalaking bangungot para sa Pilipino. Mantakin mo, makakabalik lahat yan? Ha? At maraming mamamatay. Kung yung patay, gusto pang ipahukay para itapon sa West Philippine Sea. What more yung mga kagalit niya? Wala ho. Yun lang sa akin. Ang mga tao naman nanonood lang di ba? Nanonood lang. Mantakin mo, sa dami ng nangamatay, wala man lang aksyon, wala man lang nangahas na banggay si Duterte. Sana ikudita o whatsoever, wala. Bakit? Hawak niya yung mga general dinoble niya yung sweldo ng mga pulis. At ang lakas ng loob niya na magsalita na kakausapin ko na yung mga general. Papababain ka na sa pwesto. Nag-ano sila. Buti walang pumatol. Isa sa napakalaking ingredients niyang kudita, militar. At kaparian. Diba? Yan mga boss. Pero kung may mangyayari kay Bongbong, hindi na kailangan ng kudita. Isipin mo, nakurap lahat, pati mga judiciary, lahat. Nilagyan niya ng mga tao. Mula sa Korte Suprema, hanggang sa COA. Maraming nakakaramdam na malambot yung COA. Tinatanong dito sa Quadcom, kung tinatanong yung COA, walang puro tataka sila paano nangyari, paano ginawa. Kaya itong si Sara Duterte, sabi niya, at nasa likod niyo ako, pinatatawag niya yung mga tao niya di ba, iniimbestigahan yung mga tao niya doon sa sa DepEd. Kaya nung si Sara Duterte nag-resign bilang secretary ng Department of Education, halos lahat yung mga nandoon sumabay, nagsipag-resign na rin silang lahat. Halos lahat sila nagsipag-resign na rin. Kaya nga, meron bang ganun? Ngayon, iniimbestigahan ngayon. Lahat yun. Si Sara, ayaw pumunta, pwede. Pero yung mga iniimbestigahan, hindi pwede. Hindi kagaya panahon ng tatay niya. Pag sinata, tapatawag sa Blue Ribbon Committee yung mga sa Parmali. Huwag kayo pupunta dyan, sagot ko kayo. Kaya niya, presidente siya ngayon, pwede ba? Hindi. Di ba? Sa dami ho ng talagang wala na ako makitang posibilidad na para ito'y makabalik pa sa pwesto. At saka yan nga yung ICC nandyan na. Yan na naman. Pag hindi nakiki-operate talaga itong si Bongbong dito sa ICC na to, ewan ko na lang. Talagang naghahanap siya ng sakit ng katawan. Di ba? Mga boss, mag-collab na po tayo at mahaba-haba itong ating mga nagbigay ng komento. Salamat sa mga mga dagdag na subscriber. Samantala si BP Lenny, hindi niya ginawa yan. Maski sobrang garapal na yung ginagawa ni itong si Duterte nung panahon niya. Wala siya magawa si BP Lenny kung hindi magsilbi na lang sa abot ng kanyang makakaya, di ba? Never na binatikos niya si Duterte, di ba? Yun lang. Pinuwesto siya ni Digong kasi nga hindi niya kursunado ikaw na maging ng ikaw humawak. Hinawakan ni Lenny, masala pa sa linggo. Nanginig siya, pinatawag lahat ni Lenny yung mga
A-action na niya talaga yung drug. Di sinasabi, ayaw ni Lenny yung mga namamatay. Di ba? Takot niya eh. Wala. Yan o yan. Kailangan gumalaw si Bongbong. As soon as possible, no? Kasi nga, paulit-ulit, hindi ho natin alam kung kailan tayo kukunin ng kung ano ang nakalagay sa ating kapalaran. Di ba? Pero paulit-ulit, huwag kang kain ng kain kung saan-saan. Kunyari, imbitahan ka kung saan-saan, di ba? Bigla ka na lang dyan. Tapos, si Juan de la Cruz. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, karaoke to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Walang kaktorya-torya sinasabing nonsense. Tumigil ka na. Tumigil ka na lang. Shiminit, Butangera, Tambaluslos. Sebastian Sartin Gonzaga, shout out. Joey Tobeleha, good PM boss. Si Sara mukhang may sapak sa bungo. Yun, mga komento eh. Mary Grace Santos, shout out. Good evening po kuya. Salamat sa pagtalakay sa sinabi ni Sara. Kasi po, di ako nanonood ng kanyang press con. God bless po at sa buhay. Buti hindi ka nanood, kundi high blood ka lang. David Alin Mendoza, shout out. Mabuti po at di kayo nanood. Yung sabi ko, malamang sa alamang, may stress at high blood lang po kayo. O, di ba? Sebastian ulit to. Stress na si Sara dahil sa Quadcom hearing. Totoo yan, Sebastian. Hindi stress talagang, hindi niya kinaya, no, mga friend. Hindi niya kinaya. No, bumigay. Dating may lamat na, natuluyan. Diba? Sabi. Same feather, flocks together. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Diba? Yung mga kaibigan ni Kibulok yan eh. O diba? Joey ulit lakas ng toyo sa utak. Mismo. May suka pa ng toyo. Sebastian ulit dapat ito si Sara sa Quadcom siya magpaliwanag. Wala na nga wala na nga maipaliwanag puro dilim na nga kaya yan na inabot niya. Teresa Marie, shout out sa Rox. Sara Duterte is crazy. She's not smart and has no decency. She's mentally ill like her father. She's an embarrassment, therefore she could resign. Hindi resign, dapat yan talagang ipadakip na yan at patignan. Kasi yung itsura ni Sara na yan, baka makapanakit pa. Oo. Mantakin mo yung patay, huhukayin niya at itatapos sa West Philippine Sea. Sige nga, normal ba yun? Putulan daw niya ng ulo si Bongbong. Oo. Dapat aksyonan niyang gobyerno yan. Yung mga salitang yan, pwede na siyang itanggalin bilang pangalawang pangulo Ano ba? Hindi ba? Dapat umaksyon na yung si Bongbong dyan. Joey ulit parang sintu-sintu na. Anong parang? Sintu-sintu na talaga. Librado Ludovico, meron ka pang hand gesture. Mag-resign ka na, hindi ka na naman kawalan sa gobyerno. Sa totoo lang, spare tire ka lang, leching hinduropot. Mainit ang ulo ni Librado. Marina Barrientos, welcome to the club. Si Sara Duterte mayroong sayad sa utak. Naapektuhan ng kanyang brain dahil hindi makatulog sa 125 million funds na ginago niya sa taong bayan. Kapal ng face, hukayin niya at siya ang ibaon kasama niya ang sinungaling niyang amang Hitler. May ulo ni Marina. Mary Grace Santos, shout out. Sabi niya, di raw ginipit si BP Lenny, Senator Trillanes, tatay niya. Talaga? Coming from you, liar at its finest. Thank you. Totoo yan, Mary Grace Santos. Ikaw naman, Mary Grace. Siyempre, ang tingin niya sa tatay niya, napakabait, napakagaling, napakatalino ng presidente. Buto. May mga nagsasabi pa, the best president ever po, anak ng... Ay, daming baliw. Pilger Vlogs, welcome to the club. Di na normal si Inday Lustay. Mismo.
Joey ulit, oh. Mana sa tatay niya, nabuwang. Joey Quiano, shoutout. Sira na ulo at bastos, walang galang sa taong namayapa pa. Totoo. Anak ng puto. Joey, eto din natin malalaman, no? Kung sakasakaling aabot nga itong sa eleksyon, itong si Digong, kung anong mangyayari sa Davao. Diba? Quiano ulit, oh. Remember, hindi niya nahawak ang kapulisan sa Davao, ah. Meron siya sariling army. Pero nandiyan sila General Torre. Di ba? At kakasuhan pa yata ni Torre itong si Digong. Pag napatunayan daw na siya involved sa war on drugs, pwede na, hindi siya involved. Ang liwaliwanag naman na talagang ano siya. Di ba? Kasuhan mo na, General. Joey ulit, oh. Impeach nyo niya yan. Ang tagal para lumayas na yan. Di ba? Virginia, Chongko, welcome to the club. Mayroon tama sa ulo, depression na yan kasi booking na. Yun. Virginia ulit, oh. Bistado na, katiwalian na. Bistado na, katiwalian na wala nang maniniwala sa kanya. Nakakahiya pagwaldas ng pera ng bayan. Ay. Wala nang ginagawa yung wala man lang rally para lumayas na, puta. Faith and trust, shout out. Tapos yan ang tatakbong presidente, nakakatakot, something's wrong also sa utak niya. Walang sense pinagsasabi, wala talaga. Jose Gabriel Alinuevo, shout out. Sir Roque, gandang gabi. May sira na yan, 99%. Kulang. 100%. Jose. Joke ano nito. Sino kaya ang ibinahay sa safe house? Puntakin mo puta na safe house? Bakit? Bakit kailangan ng safe house? Sa ang daming safe house, extension ng BP, Lenny, BP, yung office BP, kung saan-saan, puta. Kasi ulit, baliw na talaga sila, salita ba yan ng matinong utak? Totoo yan, Jose, baliw talaga. Shirley J. Sir, shout out. Ano ba yan, Karox? Hindi ko talaga mapil. Nabipin natin yan kahit anong pang-uuto niyan sa social media. Ay, naku, pangligaw na naman naisip. Yan ang mga naniniwala pa sa kanila. Sa mga hearing na nangyayari sa ngayon, puro korupsyon ang ginawa sa DepEd. Totoo. Jay Verona, welcome to the club. Lutang talaga. O, yun ang talagang original na lutang. Pati tatay, lutang na lutang. Tangina. Kasalanan niya ito ni Amy Marcos. Kung hindi niya sinuportahan niya, kandidacy niya si Digong, nung tumakbong presidente yan, wala to. Ngayon, ito ngayon naabot mo. Best friend mo ba yan? Pahuhukay daw yung tatay mo. Tatapos sa West Philippine Sea. Ay, nako, baba. Hi, ko Amy. Michelle Santos, good PM, Sir Rox. Yung sinasabi ni Sarang Pusit na hinihingi niya kay BUM na DND at air travel ay naibigay ang air travel kaya umuwi siya ng Davao araw-araw. Parang from office ay mag-helicopter papuntang airport at pagdating sa airport ay lilipat sa private jet pa uwi ng Davao. Araw-araw yun, pati pagpasok. Dahil princess daw si Pusit na bobo. Binigay ba, Michelle? Hindi raw. Mike Martinez, shout out. Parang siya yata ang bangag. Timis mo. Mary Chat Kumpol, shout out. Wild Sara, Siraulo. Susan De La Cruz, shout out. Gandang gabi, Karox. At sa mga ka-warriors, panay ang dada niya sa presscon pa. Bakit sa kongreso ayaw niyang magsalita? Tinatanong kung nasaan yung pera, di niya may paliwanag kung saan nakapunta. Pinaiiral niya ang pagkabrat niya. Kakainis talaga. Sinabi mo pa, Susan. Jose Vivas, welcome to the club. Sir, sa totoo lang, nagluwagan na ang tornilyo niya sa utak kaya hindi may paliwanag ang milyon for safe houses rent. Sobra na ang pagkagarapal nito pamilyang mautog. Totoo yan, Jose. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Drama, istorya, at paawa, ipik.
Parang may problema sa pag-iisip. Anong parang? Meron. At layo na sagot sa mga tanong. Ang problema sa kanya, ayaw niyang sagutin sa Kongreso ang issue tungkol kung saan napunta ang super laking pondo, secret fund at ibinigay sa kanya. Parang bata at delikado kapag siya ang naging presidente. Yun nga sinasabi ko, Ferdinand. Pero there's no way na maging presidente ito. Maliban na nga kung may mangyari kay Marcos. Kalat ni Baya, shout out. Astig ng Santa Ana, astig pa ng Senado. Yun. Binibining Akira Milo, shout out. May you have a great weekend. Ingat ka palagi, sabi ni Kalat niyo. Federico Mandaco. Ang masasabi ko lang sa Rox, malaki na ang tama sa utak niyan. Yung sinabi na huhukayin niya daw yung libing ng tatay ni BBM at ipatatapon daw sa West Philippine Sea. Yan daw sinabi niya kay Amy Marcos. Kaya tigilan na daw siya sa mga pinagagawa nila. Tama bang sabihin niya in full media coverage? May tama lang ang isip na magsasalita ng ganyan. At kahit hanggang sa impyerno, siya pa rin daw ang presidente doon. Yun na nga, baliw nga. Federico. Kaya wag na daw siyang pilitin kahit hanggang sa hell ay maghihilahan sila. Talagang nakakatakot ang sinasabi niya. Siguro talagang siguro talagang may alas ito tungkol sa eleksyon nila. At yun ang ipinananakot niya kay PBBM. Malamang! Pero mukhang manggagaling sa isang baliw, baka wala na rin maniwala. Di ba? Raul Pasca, welcome to the club. Si Raulo na yan, Karox mismo. Osang, welcome to the club. Nililis niya ang issue sa kanya. Yun na talaga Osang ulit to. Isang siraulong babae na pokpok kaya nare-rape. Naiinit ulo ni Osang. Good evening, Kasani. Huwag kang sumuko, Kasani. Labas lang. Nasa likod mo kami. Nakakubli. God bless your family. God bless Kalat ni my friend. Apolinario Tolentino, shout out. Dugo at pawis ng mga Pilipino ang pera ng gobyernong ito, pero ninanakaw lang nila. Dapat binabalatan ng buhay ang mga yan para maramdaman nila ang sakit at hirap ng taong bayan nang dahil sa kanila. Totoo yan, Apolinario. Ay. Chanda Sabilano, welcome to the club. Buisit kang BP ka, ang kapal ng mukha mo. Ikaw nga ang walang nagawa sa bansa, wala kang kwenta. Bobo mo, ang labo mo, sinungaling ka. Mainit ang ulong Chanda. Joey Kiano nito, Willie, bigyan mo ng straight jacket si Sara. Ay, Joey. Yun nga kailangan nito, straight jacket, no? Federico Mandac ulit, Talagang walang sa isa itong masagot niya tungkol daw sa feeling ng isang presidente. Ang lalayo, walang sense. Para din talaga siyang yung ama niya. Walang sense, walang malinaw na direksyon. Ang tiyagaan ng mga nakikinig sa kanya, sa mga kabaliwang pinagsasabi. Ang problema, pati mga nagtatanong, Putin, tanong ng tanong, wala naman sila makuha matinong sagot, mga bubo rin. Kung ako yung reporter, lalayas na ako dun Wala, baka bigla pang mangagat di ba? Ganyan ang panangga nila dahil sa mga bagong natuklasan anomalya sa ginamit itong mga resibo ng AFP, yung mga binigay sa COA para ma-liquidate yung gastos niya sa confidential fund, pati yung gastos sa safe houses. Grabing anomalya to. Kaya para ma-divert ang atensyon ng tao, ito ang ginawa niya para magpa-press-con at ito na nga ang inilabas niya. Itong mga kabalbalan na ito. Totoo yan, Federico. At alam niyo na mga friend, Federico, hindi ako magtataka kung darating ang isang press con na ito ay kalbo. Mahilig yan magpakalbo tignan mo Wala na wala na. Talagang iba na isip Iba na isip. Takay mo, pahuhukay mo yung buta. Puputulan daw niya ng ulo si Bongbong. Makikita mo yung galit Wala na talaga. Hindi kinaya. Nalunod sa kapangyarihan. Sa ilang taon siyang hindi siya pwedeng questionin. Ngayon, eto kayo, kukwestiyonin niyo ako. Yun yan Ako ang reyna. Tanga na. Elizabeth Iscare. Good evening. Shout out. Good evening, Sir Rox. Wow, ito si Sara. Nagdrama. At paawa effect. Hoy,
Hindi bagay sa'yo umarte ng ganyan. Pinapakita niya ang ubod ng bastos at walang galang kay BBM. Butangera kang tao ka. Kaya di bagay sa'yo. Akala mo maawa kami sa'yo kahit di ko na rin gusto si BBM. Mas magalang naman siya. At di tulad nito Sara, plastic at bastos. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Ha? Uy, pero kung marinig mo naman yung boses, Elizabeth, parang parang parating wala siyang kwentang presidente. Tapos, ako ang sisisihin ninyo. Bakit hindi daw ako tumakbong presidente? Pahukay ko yan. Parang ba't ganun ang boses ni Sara, narinig ka na ng pusang gano'n po. Jerry De La Rosa, welcome to the club. Nauulol na si Sara. Mas maganda nga yan. Para lalo siya bumagsak ang ratings niya. Kaso, sa ganitong itsura ng tao, dapat ang ratings nito 10 na lang eh. Mataas pa rin. Nasa 60 pa rin daw yata ang trust rating nito. Utang ng klaseng rating yan. Federico Mandaco. Na-insecure yan nung magkamayan sila BP Sleri at BBM. Inggit lang yan. Kaya pa preson agad. Kawawa naman si Apo Lakay. Nananahimik na. Huhukayin daw at ipatatapos sa Philippine Sea. Kahit siguro mga DDS hindi rin papabor sa sinabi niyang yun. Maliban na dun sa gaya niyang maliban dun sa gaya ng isip niya. Totoo. Baliw. Baliw na lang ngayon talaga sa hype na ito. Elizabeth Iscari ulit Isa pang comment ko dito kay Sara. Malamya siya dyan sa conference. Plastic ito. Alam naman natin kung gaano ito kabastos at walang kagalang sa kapwa. Amelia Starry. Shout out. Sir, bakit galit na galit ang mga Duterte kay Marcos? Tuloy-tuloy ang trabaho ni BBM. Mahiya ka naman. Sayang ang sweldo. Sa'yo panay ang media. Apolinar ulit Ano sa palagay mo, Karok? Sino ang mas matino? Kay appointed son at kay chosen one para makalusot sa COMELEC at iboto ng mga bubutante? Tanong mo kay Garcia. Parang hindi rin matino yung isang yun. Maril Pabianak, shout out. Oh my dear Lord, naninikluhod po kami na huwag niyong ipaintulot na maging pinuno itong si Pusit. Nakakahabag na ang mga Pilipino sa mga ganitong leader. Hindi ko po tinapos manood kasi talagang tila wala na sa katinuan mga sinasabi niya. God bless the Philippines. Yan na. Marilo Pabianak nito. Gandang gabi po tayo sa mga kawarriors. Gandang gabi, Marilo. David Alin Mendoza. Shout out Good evening po, Karox. Mukhang nakahingi ng fentanyl si Sara Jean Potpot sa kanyang ama. Totoo, di ba? Ang lakas ng tama, para bagang puro tama ang mga pinagagawa ng ama niya noon at pati siya ngayon. Sobra-sobra na ang sakit na kalimot ng mga dutae. O kaya po ay ayaw nilang aminin sa sarili nila ang mga pagkakamali nila. Hoy, Sara, Amazona, mukhang pinangangatawanan mo na ang pagiging spare tire ni BBM at ayaw mo nang magtrabaho. Imbis na magngangaw-ngaw ka dyan, ay magtrabaho ka na tulungan ang mga kababayan natin. Hindi yung puro turo at sisi ka na lang sa presidente. Ikaw ba, anong nagawa mo sa bansa natin maliban sa paglustay ng 125 million sa loob ng 11 days, di ba? Yun nga, David baliw. Ruben Lantin, welcome to the club. Karma yan sa ginawa ng pamilya mo. Corruption, Ruben dito. Corruption exposed in your office and don't act aggrieved. Ruben Lantin ulit. Huwag mong tirahin si President BBM sa anomalya mo. Totoo. George Alas, shout out. Dapat magpagamot or magpa-consult sa specialist yan. Real talk. Pwede naman siyang resign if hindi na kaya mag-function as VP ng Pinas. Sa totoo lang naman. Diba? Tama ka dyan, George.
Pero sa kapal ng mukha niyan, ba't siya magre-resign? Ha? O, di ba? Impeach niyo ako kung gusto. Yung ganyan. Oy! Yung mga ano nito, mahiya naman kayo sa mga Pilipino, yung mga nagpapasweldo sa inyo, kayong mga politiko, na hanggang ngayon, kampi pa rin kayo rito. Ito lang masasabi ko sa inyo, PI kayo, mga dudupot kayo lahat. Ang ina nyo. Hanggang ngayon, pinoproteksyon niyo pa yung mga ganyang klase, baliw. Gago. George Alas ulit. Maganda naman aminin niya yung ginawa niya mali. Tapos patingin siya sa doktor. Pag magaling na siya, dun niya harapin yung mga pagkasala niya. Minsan lang naman siya magpakita sa public. Totoo yan, George. George ulit. Dapat palitan yung tao sa COMELEC lahat para yung mga deserving na candidate yung makakapasok sa government. Pag iba, siguro yung pag iba na siguro ang presidente coming soon. Freddy Tadipa, welcome to the club. Nasisiraan ng bait ang gunggong na babae. Anong nasisiraan? Matagal nang sira yan. George Alas ulit. Kaya pala kumulekta ng money, hindi kumulek. George Alas ulit. Dapat may mag-investigation dyan sa COMELEC someday. Yun hindi takot at may paninindigan. George ulit. Nakahay na yung bangag. Nakahay na yun. Bangag na bangag. Psychologists and psychiatrists, affected na yung utak niyan sa pinagagawa niya. Totoo. Alberto Olaer, shout out ha. Karoke, kaya si Sara Duterte Carpio hindi umaatin ng vice presidential debate nung nakaraang national election. O di ba, ni minsan sabi ni Sara, itok-itok Duterte Carpio, baka daw mabugbog ang lahat ng magtatanong sa kanya. O di ba? Ni minsan hindi dumating yan. Para si yan putang yun. Si Gowaping, gano'n, akap-akap, gano'n, puta yung pala. Pagtalikod, puta, makikita mo, sungay. O, di ba? Ito. Rodelio Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Grabe siya, no, sir? Di ba, sir? Siya mismo, galing sa bunganga niya, mga nangyari ngayon sa pamilya niya. Sobra silang makasarili. Biro mo, pati puntod ng tatay ni BBM, ipapahukay. Praning nasa karma nila, Sir Rox. Dami niyang ninakaw. Baliw ka na, Sarah Kim, pusit ka. Salamat po, Sir Rox. Ingat po tayong lahat and God bless po. God bless, Rodelia. Jerry De La Rosa, ang balita ko, may 200 million ka sa COMELEC senator ka na. Malaki pa yun. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out, no? Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan sa Italy. Eman Scalona, shout out Sabi ni Tia Deli, hoy, tambalustay. Manong kami, tigil-tigilan mo nga niyang kahambugan at grabe mong drama sa katawan. Ubod ng tamis ng dila mo sa pang-uuto at gusto mong paniwalain ng taong bayan na ikaw tunay na may malasakit at pag-aalala para sa kanila. Huwag nga kami, oy. Yawang tambalustay, hindi kami ubod ng tanga para mapaikot niyang mata mong umiikot at drama mong sobrang ligwak. Grabe ng masasakit na banat na inabot mo sa taong bayan. Ayaw ka pa rin manahimik ng kakukuda na puro pa sinungalingan lang yan. Aber, bakit di mo gamitin yung anghang ng tapang dila mo, ipaliwanag mo lahat ng issue mo? Nakahindik-hindik sa sobrang kagimbal-gimbal kung papaano mo nilustay at papaano mo isinako at itinago sa baul ang pondo ng bayan. Aber, sige nga, dakilang sinungaling at dakilang kawatan sa kasaysayan. Madam, grabe din naman talaga ang tapang ng apog mo. Sobrang kapal, ano? Kung ako sa'yo, mahiwagang babaeng hinduropot. Mas makabubuti kung ikaw, medyo pa-check up ka muna. Yun, para lalong tumindi ang
para lalong tumindi yata yung sayad sa at lumuluwang na yata yung mga tornilyo mo. Matagal na maluwang, ikaw naman. Epekto ba yan ng pagiging gahaman mo sa sandamakmak na pera ng bayan? Di mo malaman kung papaano mo lulustayin at itatago. Totoo yan, Tia Deli, na hindi ka makabubuking, pero kung ang mga tao pwede mong gaguhin at lokohin, iba talaga pag si Lord, ayan, ang humataw at humambalo sa'yo, Madam Lustay. Tapos yan. No easy way out for you, Madam Yawa. You're such a disgrace to our country and fellow countrymen. Naturingang nakaupo ka para maglingkod sa bayan, pero wala kang naging silbi. Ang alam mo lang, pag naipit ka na, ayan, magpa-preskon ng puro kasinungalingan. Pero pagdating ng pondo ng bayan, utal-utal ka, di mo maipaliwanag ng maayos kung saan mo natagadilustay ang salapi ng bayan. Ay nako. Saan ka ba talaga humuhugot ng tapang ng apog mo at kapal ng mukha mo, babaeng garapal? Kapag ang taong bayan, Xerox, patuloy pa rin nagpakasyunga at naniwala pa rin dito kay Tambalustay, Xerox, ako muna po ilalayas muna po. Bago pa po bumaliktad na sikmura ko sa nakakasukang ganap sa lecheng Yawa. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagkikidigma, tunay pong nagmamahal. Ito po ang pinakamakulit at asungat niyang Tia Deli. Happy weekend sa mga ka-warriors. Ingat ka, friend Shervin ka. Alolalia, shout out ha. Mga walang kwenta ang pamilyang Duterte na ito. Wala silang formalidad at hindi bagay na makapwesto sa gobyerno. Kasing utak sila ng mga nagko-comment sa DDS. May ma-comment lang. Dahil nakabudol ang ama, gusto ding makabudol ang anak na walang age. Good day, Sir Rox, sa mga warriors. God bless. God bless, Alolalia. Erlinda Aquino, shout out ha. Kuya, ang masasabi ko kay Shemenet, no comment po set. Si Raulo. Ito ulo ni Erlinda. Jack Rose Carlson, shout out. Baliw na si Lakwat Sara. Merlinda Estrella, shout out. Sa tuwing may gaganaping hearing sa lower house, tiyak magpapapresko niyan Sir Roque at gagawa siya at mag-iisip ng teknik upang maibaling o maiba ang paniwalaan ng taong bayan. Sirang-sira na kasi siya, kaya pipilitin niyang makasira din ng iba, lalo si BBM. Talaga lang. Parang no? Len Rapolo, shout out ha. Bakit hindi nakikita ni Sara sarili niya, sa pamilya niya, na sobrang di makatao ang ginawa nila sa mga pinapatay ng tatay niya? Sara has many mental disabilities, unstoppable, gawa na ng ginawa niyang paglustay sa pera ng mga tao. Ginagawa niya yung press con para matabunan ang issue na tungkol sa pera na winaldas niya. Hindi niya palagi ko winaldas. Talagang palagi ko tinakamada nila no? Puta. Umahanap lang yan ng simpatya dahil malapit ang eleksyon. Obviously, so cheapy si Sara tactics. Old rotten rags ang style mo, Sara. Matapang lang yang Sara dahil buhay pa si Duterte, yung ama niya. Hintayin niya na malusaw na yung sidigong nyo, tiklop at taob ng lahi ng mga thank you, Xerox. Hinami pa, Len. Welcome to the club. Merlinda Estrella, wala na sa hulog talaga. Pilit tinatakpan ang ibang issue sa mga anomalyang ginawa niya. Pati AFP dinamay pa. Babae at vice-presidente pa lang siya. Pero ang ginawa niya ay grabe at nakakadismaya talaga. Totoo yan, Merlinda. Merlinda ulit Ang dami. Merlinda ulit. Presscon, pero nagkwento pa ulit-ulit na lang. Napakalayo sa dapat pag-usapan o mabigay linaw man lang sa mga tinatanong sa kanya, pero hindi malayo talaga sa ulo. Merlinda ulit.
Sama ng loob at hinanakit, ayaw naman daw tumakbo sa pagkapresidente talaga, pero galit na galit dahil hindi niya kayang napunta ang posisyon. Kung sino-sinong nadadamay pati patay, wala na talaga sa hulog. Totoo yan. Sabi nga ba, ayaw, hindi ako takbo presidente. Eh bakit naglalaway kayong pababain si Bongbong para ikaw ipalit? Pag ginagawa niyong tanga-tao, no? AJ Reyes, shout out. May tama yan, dapat yan, dalhin sa mental. May tagas yan. May tililing. May sayad. Likoy lahi nila yan. Pamilyang may mental. Pang mental. Totoo. Lily Chang, shout out. Xerox, nakakainis naman yung nag-comment ng totoong nuisance candidate si attorney. Totoo dahil hearsay candidate lang daw si attorney Toto Causing. Hay naku. Maging compassionate naman tayo sa taong pwedeng makatulong sa ating sa Senado. Ang daming dagok na nga nangyayari sa buhay ng pamilya ni Atty. Toto. Ooh. Sumagot si Cassandra Daisy. Lily Chang agree. Hindi siya tunay na Rocky Warriors kasi mababa ang standard niya. How can you dislike Toto Causing na ang sinisigaw niya ay mga political dynasty ay ginagawang negosyo? Kaya lalo silang imayaman at puro mahihirap pa rin ang mga sinasakupan nila. How can you hate Toto Causing? Natapang imbes na manakot siya na pangalan ng mga magnanakaw. Does that person knows na dahil sa reklamo ni Toto Causing ay pinag-explain ang Office of the President, Congress, Senado at pati COMELEC sa siningit na billions of money sa budget na against the law. Kaya mainit ang ulo ng COMELEC kay Toto Causing. Oh. Yun nga eh. Elizabeth Bird, welcome to the club. Miss Sarah, blah blah blah, always has a bad comment towards Mr. President Marcos. Totoo yan, Elizabeth. Crescencia Ferrer, welcome to the club. Kahit pipili ka pa ng matinong kandidato, walang mangyayari kasi COMELEC ang pipili. Totoo yan. Ted, shout out Ted. Ha? Bakit marami pa rin nagmamahal at naniniwala kay Sara Duterte? Siyempre naman. Kung sige bully nga, ganun din. Kahit alam nilang rapist, baliw, at may pagkademonyo, nandun pa rin sila. Sirang ulo din. Kasi, ang mga tumatangkilik sa kanila. Eh sabi nga, same feather, same bird. Pare-pareho ang kulay. Totoo yan, Ted. Raul Villanada, shout out ha. Greeting Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless weekend na. Ha? God bless weekend sa inyo. God bless, Raul. Raul Villanada ulit o. Napakawalang ya si Sarang Lustay. Kung tayo ay may kagalit, minsan batukan pa, pero hindi natin nabanggit na o idamay ang mga magulang, lalo na kung ito ay namayapa na. Kay timan talaga ng budi. Totoo, Raul. Raul ulit o. Sara Lustay, kayo may pakananyan, yan ginagawa mo ay pandidemonyo na. Totoo. Jack Roman Santa. Dapat dito kay Sara, magpaka-schedule na ng appointment sa isang psychiatrist o magpa-drug test. Mental health issue na ito, napansin niyo ba? Matagal ko na pa. Lukarit na ito, dapat ito alamin na estado ng kalusugan ng pag-iisip nito. Ibang klase na, parang sinasapian ng baliw. O totoo, pinasapian na. Baliw to, baka epekto na ito ng sinasabi niya noon na biktima daw siya ng panggagahasa. Hindi naman sinabi kung sinong gumahasa sa kanya. Pero parang naano ko ayoko na sabihin kung sino eh. Ted ulit oh. Ang mahirap lang sa mga matitinong tao na gustong tumakbo pagka-eleksyon ay marami nang ibinabato sa kanila para wag manalo. Tulad din dito Toto Causing COMELEC ang nagbulabog sa kanya kandidatura bilang isang senador. Para sa akin, hindi nararapat kay Toto Causing na paratangan nilang nuisance candidate. Paninira lang ito ng COMELEC at pang-aabala para pigilan ang kanyang pagtakbo imbis na magkaayos
sila pa ang nanggugulo. Totoo. Ang Comelec, oo, wala yan. Hanggang yan ang component ng Comelec na yan, putang na, wala. Hay! Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya, at samahan mo po sa buhay at mga ka-warriors. Lord, ikaw na po ang bahala sa amin. Huwag mo po kaming pabayaan na magkaroon ng gobyernong katawa-tawa. Sobra na po sila. Walang awa sa makakaranas na naman ng sobrang kahirapan sila. Okay lang, meron silang milyon o bilyon sa bulsa. Tayo na mahihirap ang matatamaan, di naman sila Diyos. Di naman, tayo mahirap ang matatamaan. Di naman, Diyos ko, tulungan mo po kami, lalo ng tunay na may pusong gustong maiangat ang kahirapan ng mamayan. Amen. Good night, Kuya Rox at sa mga ka-warriors. Good night, Chupista. Jack ulit si Jack Roman. Never ibibigay ni Marcos si Digong sa ICC. Takot siya na isisigaw ni Digong ang pandaraya nila last 2022 election. Kahit madamay pa anak niyang baliw. Tignan natin, Jack. Tignan natin. Palagi ko kung ngayon magsisigaw si Digong na nandaya sila. Palagi ko, it's too late na hero na eh. Magkakagulo. Pero, ang question dyan kaya ka nagsasalita ng ganyan dahil hindi ka, di ba? Ganun ang mangyayari riyan, my friend. Sinisiraan nyo ng gobyerno para magkagulo, di ba? Yan ang lalabas dyan si Bibi Lenny, hindi naman siya kagaya ni Marcos na reklamo na si Dinaya. Basta si Bibi Lenny, bumaba siya na maayos. Sige, panalo ka na. Ha? Hindi naman sugapa sa pwesto si Bibi Lenny, di ba? Estrella Mikua, welcome to the lab. Baka wala nang makurakot na pera ng bayan, kaya nasisiraan na ng ulo. Si mismo. Chupista ulit Kuya, pasensya na po. Magtatanong lang po, pwede bang natin iboto si Toto Kausing? Paano po yun? Kasama pa po ba siya sa balota? Kung disqualify, sana wala nang makina, mano-mano na lang. Totoo yan, Chupista. Chupista ulit Sana kuya, yung topic mo po ay comedy naman. Ang bigat na ng dibdib ng topic mo po ngayon. Pahinga muna po tayo sa mabigat na usapin. Wish ko lang. Hanap tayo maganda. Richard Ramos, shout out. Dapat ipadala sa West Philippine Sea na nakatali mag-amang Saramao at Maldives sa jet ski para hindi tularan ng iba. Totoo yan, Richard. Cassandra Daisy Mr. Rox, si Kapil ay suspended na after kaya after all hindi hearsay si Toto Kausing in his idea to tell Congress to do a lifestyle check kay Kapil. He is a lawyer, journalist, engineer, doctorate in jurisprudence. Sana laliman pa ang pag-iisip ng mga tao that doubt his abilities. I work with people that are intelligent like you. Most warriors and their likes to Toto Kausing. Kaya sa kanila ako matututo ng survival. We don't allow anyone to abuse us and you know your rights. Sa galaw at pananalita ng isang tao, alam mo ng abusado. We need to share and critical thinking skills natin sa mga Pilipino. Nanuknukan ng katangahan. Pati kami damay sa bobo. Patay tayo dyan. Sino nag-reply? Cassandra Daisy Again, Comelec refuse manual counting. Hindi makinig kay General Rios na dapat hybrid. Hindi pa gagasos ng 18 billion. At kita mo ang balota, isusubo ang balota mo sa makina. Tapos saan na ang boto mo? Tama ang Germany to do manual counting, pero disqualified si Toto Kausing. Who is insisting manual counting? Yun nga Pero hindi pa naman siguro, sana makatakbo pa si Kabunyog Toto Kausing, di ba? Pero yun nga, sa klase ng mga bobotante, I doubt mananalo siya. Pero sana hindi naman binaboy ng Comelec para
i-declare siyang nuisance candidate. No? Diyos na bahala sa inyo, kumulok. Kumulok. Jane, live na, shoutout. Alam mo, Sir Rox, the best way to describe Pusit is delusional. Ibig sabihin, naniniwala siya sa mga bagay na kailangan man hindi magkakatotoo o hindi totoo o walang katotohanan na akala niya totoo. Sa palagay ko, hindi lang siya borderlines ng pagiging baliw, kundi luka-luka na ng tuluyan. Totoo yan, Jane. Ha? Isipin mo, pinakukulam daw siya ng dilawan, liberal, siya na lang daw mag-isa, puta, gano'n. Isang oras na tayo, mga friend. Julio Alparo, welcome to the club. Pati preskon mo, mga kababayan mo lang ang nakakaintindi, di ba? Para sa bayan, preskon mo, di namin maintindihan, tinatago mo sa amin ng mga katotohanan. Totoo yan. Jane ulit, oh. June Lagon, my friend, shout out, Pastor. Jane ulit, oh. Si Rox, sa mga pinagsasabi ni Pusit, hindi yan biro o tulak ng bibig. Every word she said, she mean it to do it. Totoo. Wala siyang takot kahit kanino dahil siya siya ang kadiliman, ang reyna ng kadiliman. Kaya si BBM surely will take it serious. Dapat pahuli niya na yan. Baka magagat pa yan, eh. Jane ulit, oh. Si Rox, kung huhukayin ni Pusit ang Kapulakay, wala siyang mauutusan. Takot lang kay BBM. At tiyak papabantayan ni BBM yun. Kung si Pusit ang kusang huhukay, wow, pang worldwide teleserye yan. Totoo yan, Jane. Ha? Kaya nga sabi ko, di ba, dapat umaksyon agad ditong si Bongbong dahil hindi niya alam kung hanggang saan di ba? Walang pwede magsabing tao na magigising pa tayo bukas. Ganun lang yun. Salamat kung may magigising pa. Di ba ganun yun? Pagkagising mo, salamat Lord at nagising pa ako. Ganun. Lord, pag matutulog ako, Lord, gabayan mo po ako sa aking pagtulog. Manuel Rabago, welcome to the club. Baliw na yan. Sa susunod, ay hubot-hubad ng maglalakad sa kalsada. Patay tayo dyan, Manuel. Hindi mo malay mo, ha? Welcome to the club, Manuel Rabago. Ako naman, iba naman ang ko, Manuel. Ang inaasahan ko rito, baka magpa-press conference to Kalbo. Yun naman sa'yo, maghubot-hubad, lalakad sa kalsada. Hati alam. Raul Istengor Jr., shout out. Gagawa siya ng issue tapos pag binalikan siya, drama queen. Ang galawan, paawa effect. Philippines deserve much better, BP talaga. Talagang maisisiwalat lahat ang mga kabulastugan ng mga Duterte. Magising na tayo. No to Duterte anymore. Ha? Ito. JD2 Managuete. Hirap pa sa ito. JD2 Managuete. Annoying woman in the world. Annoying woman in the world. Halatang may saltik, mahaba ang sayad, mayroon pa siyang importante na nalaman. Kungang, it makes me sick. Shut up. Put her in a mental hospital, please. Now na. Totoo. Dapat gumalaw na si Marcos, eh. Diba? Ernesto Aquino, shout out. Nasa kalawakan na ang isip ni BP. Comelec, i-require nyo na ang psychotest sa mga kandidato. Totoo. Lalo na yung mga kumakandidatong Elizabeth Iscario. Si Rox, ang dami ng anomalya. At pag nanakaw itong si Sara, ewan ko na lang kung may chance pa itong manalo bilang Pangulo natin. At booking naman talaga. Hindi na yan, eh. Elizabeth, eh. Wala nang chance yan. Pero yun nga, what if? Huwag namang ipahintulot ng demonyo. May nangyari dito sa nakaupong Pangulo. Todas Juan de la Cruz. Kaya dapat gumalaw ng maaga.
Itong si Marcos. Tuloy natin to. At booking naman talaga ang pang-aabuso na lang ginawa. Doon pa lang sa Davao, bilang mayor, dami na nitong ninakaw. At akala niya, pag naging vice president siya, mas powerful siya. Akala niya, reyna siya ng Pinas. Totoo. Yung akala niya, mantakin mo, kailangan hatid sundo siya ng helicopter. Ng putang ina. Grabe ka, day. Si Naida Camba, shout out. Bakit pati mga Pilipino sinasama niya? Tinatanong siya ng mga Pilipino kung paano niya nagastos ang 125 million sa 11 days. On holidays pa, ang dami ng Pilipino na naghihirap at nagugutom. Totoo yan, si Naida. Si Naida ulit, oh. Nawala na sa pag-iisip sa dami ng perang di alam kung saan itatago. Mismo! Galing mo, ha? Roy Bermilo, shout out. May sayad na yan. Mismo. Roy ulit, oh. Di nagko-cocaine, fentanyl lang po talaga. Tama. Jane ulit, oh. What an irony, Xerox. Naging secretary siya ng education pero siya ay uneducated. Mismo. Si Ted ulit, oh. Parang headhunter pala itong si Pusit. Tatagpasin daw ang ulo ni BBM at hukayin pa ang bangkay ni Marcos Sr. at ihahagi sa West Philippine Sea. Si Amy naman, walang paki. Porque ang tatay daw niya ay si Lacson. Ted ka. Sabi naman ni BBM, matagal niya nang tinagpas ang kahihiyan ni Pusit. Kaya ang tawag niya, ang tawag ng karamihan kay Sara ay Sarang walang AIDS. Totoo yan, ha? Oy, mission accomplished mga boss, ha? Jeff Ramos na, shout out. Ay, napot tayo isang oras may gito. Ano sa palagay niya mga friend? Manawagan na tayo kay Marcos. Gumawa ka na ng aksyon. Kung ano, ha? Tsaka yun, ingatan mo yung sarili mo dahil pag ikaw ang nadisgrasya, maiiwan ito bayan ni Juan de la Cruz sa baliw. Magandang hapon, no, mga boss. Hanggang mamaya, baka makapag-vlog pa ako na isang daming kapag bibiro yan, mga friend, ha? Nakakatakot talaga ang tayo natin. Oo. Bakit? Ito lang pag may nangyari kay Bongbong, yan ang magiging presidente. Spare tire nga yan. Patay tayo dyan. Lord, wag mo pong pahintulot. Magandang hapon po.